paligid. Ano po? At ang kinatatakot nga po nila ay ang tinatawag nating the big one. Kasi po yung the big one na tinatawag, ano po yan eh, damat po yan sa ilalim ng daigdig. Tumatakbo po yan magmula sa Rodriguez Rizal, papunta pong Metro Manila. Yung po tatamaan yan ng Las Piñas. Tayo naman ay wala sa ilalim nun. No, pero pag yun ay bumigay, na mararamdaman natin ang yanig niya, ng lindol na yan. Pero hindi tayo direktang tatamaan niya. Kaya sabi nga nila, estimate nila, kasi ang direct hit talaga po niya na Metro Manila, tatamaan po yun. Tapos pakabiting gano'n. Pag tinamang kasi ang Metro Manila, ay napakarami po kasi kung mga didisgrasya dyan. Eh. Ang dami po kasi ano niya, nakatira. Ang dami mga struktura. Sa totoo lang, nangyari na po yan. Naalala ninyo yung bumagsak yung tone ng Baguio, yung Baguio Tower, yung lakas po nun. Ano, kaya, ay, maliliit pa sila na pasuleting noon. Ano pa kami? 1980s pa yata yun? Ha? 91, no? 91. Bago pa tayo noon. Kakasya lang natin noon. Nilindong na tayong dalawa. Kaya nga, pero yung nangyari po sa Cebu, panalangin po natin ng mga kapatiran na ano, talagang mabigat po yun. Kita naman ninyo yun. 6.9. Sa atin po, ang in-estimate ay 7.2. So, mas matindi po yun. No? Kaya, pero wala po naman makapagsabi kung kailan po yan mangyayari. At ito nga ang dahilan kung bakit dapat maging matatag sa pananampalataya state. Ano man ang mangyari dyan mga kapatid, sasampalataya tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, ang ating tatalakayan, gagawin ko lamang itong simple. Sa Romans chapter 13, may dala po akong kodigo rito. Yung libro ko to Binata pa po ako nito nung binili ko eh. Yung huling sweldo ko yata sa pagiging teacher ang ibinili ko nito. Romans chapter 13. Nung nakaraan po, yung tungkulin sa kapwa ang ating pinag-usapan. Amen? Sabi rito, verse 8, huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan, sapagat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mag-iipot, at ang alinmang utos na tulad nito ay nabubuo sa ganitong pag-uusap. Sinamarize, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Naiintindihan nga po ba talaga natin ang ibig sabihin ng pag-ibig? Yan lang ang gusto kong linawin sa araw ito. At dito gagamit muna tayo ng mga original na word para makita nyo na hindi rin ako nag-iimbento. Ayun, ito lang. Bumukas ka agad. Talaga namang ayusan. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig? Bakit ang pag-ibig ang naging summary ng buong kautusan? Tapos narinig natin bakit ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, nakikita natin dito sa Romans 13 na ang bibili ni Apostol Pablo ay para sa lahat, umibig ka na lang. Sapagkat yan ang, pag ginawa mo yan, lahat ng utos na bawaliwan. Yan po ang ibig sabihin. Now, sa pag-aaral natin sa kasalukuyan, yung ulitin ko, yung Romans chapter 12, verse 1 to 11, siya po ay nagpapahayag ng theology. No, pagpapaliwanag kung anong klase ng meron ng Diyos, no, kung saan siya nanggaling, amen? Mga Diyos-Diyosan, mga dapat gawin. Pagdating dito mga kapatid, naging practical po. Sa haba-haba ng paliwanag na yun, palagi naman gano'n, amen? Lahat ng paliwanag, lahat ng pagsasalaysay will come into a conclusion. Ano yung conclusion? Hindi na open yun. Conclusion. Sabi mo nga, conclusion. Ito ay isang mahalagang maisishare ko sa ngayon sa inyo para makita ninyo ang bakit sinabi mga kapatid na sa dinami-dami ng lahat ang nangyari, pag-ibig pa rin ang susi ng lahat. Makikita yung awitin natin. Yung awitin natin kanina,
Ewan ko sino na nag-compose niyan. Ito. Yan po ay kinompose din ng isa nating kapatiran. So original yun, kaya gano'n ang lyrics, no, siguro yung expression ng kanyang pag-iisip. Sabi rito, huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man. Okay? Lalaktaw ako sa verse 11. Tingnan niyo ang nakasulat. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin, ayan na, dito, ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y nagsimulang manalig sa Kanya. Verse 12, makikita niyo isang namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Ito po ay isang verbal expression sa bibig ni Paul. Kahit na alam ni Paul na malapit na siyang mamatay, kasi nung sinulat po ito ni Paul sa Roma, malapit na po siyang mamatay. Papatayin po siya. Pero bakit sa kabila ng danger na hinarap nila, ay ganun siya magsalita? Ito ay isang magandang kalakasan sa atin ngayon, na kahit ano man dumating sa una sa kasalukuyan, di ba prophecy yan sa 24? Anong sabi sa 24? Magkakaroon ng lindol, taggutom, gera. Pero ang sabi doon ng Panginoon Kristo, siya nagsasalita, hindi pa yan. Mabigat eh. Hindi pa yan ang katapusan. Pag nakita nyo, para lang yan babaeng nanganganak. So masakit-sakit lang siya, pero hindi pa yan manganganak. Walang nakakaalam sa atin kung kailan tayo ipanganganak. Amen. Higit sa lahat, walang makakaalam sa atin kung kailan tayo mamamatay. Wala po yan mga kapatid. Pag nasa Panginoon Diyos ka, hindi po pinag-uusapan ang buhay at kamatayan. Amen. Ang pinag-uusapan yan ay patungkol sa term ng pag-ibig. Bibigay ko sa inyo ng halimbawa. Gagamitin ko sandali ito. Huwag natin blackboard. Sorry. Sulat ko lamang po. Dito lang. Bakit sa dinami-dami ng pinag-aaralan, mga kapatid, wala na pong ihigit pa sa salitang ito? Pag-ibig. Love. Pero galing. Pag-ibig siya. Galang, hindi namin magsulat. Yun. Thank you, Lord. Sa dinami-dami ng mensahe, no? Yung po, nakabigay ng pigo. Sa dinami-dami mga kapatid ng topic, ito ang pinakasentro po. Gagamit po ko ng Bible Dictionary. Ang bihira yun ito. 36 years na yata ito. Yung binili ko ito, meron pang Bible bookstore na. May Bible store pa noon. Wala na yata. Christian bookstore, meron pa po sa Cubao. Saka dyan sa Antipolo, meron pa. Saka sa Santa Lucia noon. 40% na wala. Nagsara na lahat mga kapatid. Love sa original, ewan ko na rin ito, sa original na Hebrew word ay ahaba. Ahaba. Sabi rito, tingnan niyo mga kapatid ha. This word ay 75 times na lumabas sa Biblia. At ang unang-unang mababasa niyo ito ay sa pagitan ng lalaki at babae. Kay Adan at Eva. Yun yung unang pagkagamit daw. Okay? Ahaba means love between friends, sexual activity, kaya nakasulat yan mga kapatid.
Kapareho ito ng salitang loving kindness, steadfast, grace, mercy, faithfulness, goodness, and devotion. Yung po yung usually atin po na, diba? Ay, ano yan? Pagiging malapit, pagiging malamping. So, pero ang talagang meaning nito mga kapatid, ay papatak lamang sa isang salita. Sa Hebreo, pagin natin sa Hebreo, ahab o ahaba. Yung salitang ahab means strength, yung sinasabi ko noon, lakas yan mga kapatid. Sa Griego, sa mga nagano, bago mo lang mamaalam ito, ay pistis. Na kapag nagalit na po ang umiibig, piste. Piste, yawa, sabi naman. Ito, pinag-aralan ko po ito nung matagal na panahon. Isa lamang po ang lalabas na ng meaning na ito. At ito magpapaliwanag kung anong Diyos meron tayo. Anong verse sa Biblia, sa New Testament, ang naalala niyo patungkol sa love? Meron yan, di ba? Romans, love. Patungkol sa love. O 1 Corinthians, chapter... Oh, gagaling nyo. Anong sabi nakalagay doon? May pakibasa. Tingnan natin. Tingnan nyo yung nakasulat. Ay, pastor, palagi mo nakarinig yan. Pag kinakasal. Pero bilang bigyan ng kinasal kayo? Ayan. Mabasa. 1 Corinthians 13. Oo. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga hugay. Hindi, sa bandang dulo, no? Haba yan. Sa bandang dulo. Ang pag-ibig ay matyaga. Yan. At magandang loob. Hindi nananatili, nagmamakoy o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama. Ngunit ikinadagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at magtsatsaga hanggang wakas. Okay. Tuloy, tuloy. Matatapos ang kakayahan ng magpapayag ng daw. salita ng Diyos, titigil ang kakayahan ng salita ng Bangista, mawawala ang kalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Yun yung patungkol sa pag-ibig ng Panginoon Diyos. Ano ang naging bunga ng pag-ibig? Tatawin ko, Sister Rika, huwag mo open si brother, bakit mo pinakasalan? Okay, dalawa, sagutin niyo yung dalawa yan. Huwag ka sumagot dito sa akin. Bakit mo pinakasalan si brother Pogi? Pogi kasi yung mga... Ano ang nakita mo sa kanya? Bukod sa... Yung dalawa, lalaki na ng katawan, ano? Very healthy na. Ano ang nakita niyo bukod sa healthy sila pagi? Si Kevin din, natapa na eh. Umayat na. Umayat na ba? Magbigay ka lang ng isang salita for 1,000 pesos. Pero ba yun? Hindi ako pinapasulan sa pero kakakin. Okay. Sister Mite. Bakit nga ba? Saka lang sagutin. Ikaw, Sister, hindi ko na ano niya. Hindi na alam. Assurance mo lang lang. Ha? Assurance lang lang. Tanongin natin si Sister, itong dalawang ano natin. Ante, bakit yung pinakasalan si Uncle? Ano, biglaan lang yun. Natutukan mo ba? Hindi mga bigla. Nabigla. Sorry po. Kayo po. Bigla. Lain-lain na. Siya una nagmahal sa inyo. Bago ito. Okay. Mahaba, pag inalam pa natin kung bakit. Ito kasi mga kapatid. Wala itong ibang pupunta. Pag pinag-usapan ko. Ito na rin na-realize. Ay
babagsakan pala nito ay rate mga. Pag ang Diyos na pag-ibig ay Diyos din ang mananalig. Hindi po yan mag-iwanan. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo sa ano. Nung tayo dalawa pa ay nagliligawan, may boyfriend po yan, may girlfriend po. Kaya nga lang, oo. Nag-interview. Nung kami unang nakita niyan, talagang narinig ko yung isang tinig na sana hindi naman sa demonyo pa. Ang sabi niya, nagulat lang taga, yan ang napapangasawa mo. Kaya napalitan ko kasi first time ko lang po siya na-meet. Alam mo lang sa kanya, anong pangalan mo dahil nag-ano tayo nun. Kasi may dalawang rose na wala pa doon sa seminar. Wala pa siya dalawang rose. Tapos dumating siya. Anong pangalan mo? Sabi ko. Sabi niya, Rosemary Santiago. Ay, sabi ko, ikaw pala si Rosemary. Tuloy ka na. Paglagpas niya, narinig ko talaga yung mga kapatid. Yan ang mga papangasawa. Napakagano'n. Paano papangasawa ngayon ko lang nakita? At hindi naman talaga natuloy. Lumipas pa halos 2 taon mahigit bago ko siya napangasawa. Pero ngayon ko na-realize mga kapatid, na nagkamali siya sa akin. Na may dahilan pala mga kapatid, ang pag-ibig. At may kinalaman pala rito ay ang tinatawag nating pananampalataya. Hindi ka pwede magkaroon ng pag-ibig kung wala kang pananampalataya at hindi mo pwede sabihin may pananampalataya kung walang pag-ibig. So itatanong natin, ano ang ibig sabihin ng pananampalataya natin? Kasi yung pag-ibig, hindi po tayo ito eh. Ang Diyos po ito, amen? So dito tayo sa faith. Dahil kung wala raw tayong pananampalataya sa Panginoong Diyos, walang mangyayari sa ating buhay. Amen? Tingnan ninyo mga kapatid, ang meaning ng pananampalataya. Hebreo chapter 11, verse 1. Tingnan ninyo mga kapatid, kung ano ang lalabas. Sige. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayo Oy. mangyayari ang mga inaasahan natin. Oy! At naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At tinagdan ng Diyos. Hindi, ganun lang. Ano raw? Yun ang translation kasi ano raw? Tayo ay nagtitiwala. So, nandun yung trust. Tayo ay na mangyayari ang alin. Umaasa tayo. Amen? Nung pinakasalan mo si brother, ano bang inaasahan mo? Di ba, nagkiligotan, napupulaan tayo. Diba? Uy, pag tayo ay ano, magagawa tayong bahay, gano'n tayo. Bateng, sinabi mo yun? Ano ang inaasahan mo? Meron bang inaasahan eh? Ano bang inaasahan mo dyan? Ngayon, driver, alam mo kung ano man. Ano ang inaasahan mo ngayon sa kanya? Meron, di ba? Huwag masagutin. Meron yan. Bakit ka umaasa, ante? Anong inaasahan mo kay Pedrito? Sagutin naman din, hindi nag-aapagyan. Wala, talo tayo sa kapagyan. Dito tayo sa kapagyan. Wala sa plano. Di ba nung araw, ano? Kayo po, ganito pakinggan natin. Ano sa palagay nyo kay Brother Cardo? Anong inaasahan ninyo? Meron mo may inaasahan eh. Wala. Ito po, natatawa po. Sabi ko na, ako po yung, ano tawag ko? Makikipagin sabi lang natin, ano sasabihin mo? Yun lang. Yun lang kasi wala nga ako. Wala akong trabaho, wala. Alam niyo sinabi ko, talaga ako yung ano. Sabi ko, gandang gabi po, andito po mga magulang. Alam naman yun. Ako po yung mamamanika na po, pero tatapatin ko po kayo. Wala po kayong maaasahan sa akin. Sinabi ko talaga. Hindi ko po siya magpapagawa ng bahay. Wala po kasi akong trabaho. Sabi ko, naalala mo yung sita. Manda naalala niya. Sabi tuloy nagdyan ako yung nakaganon. Ewan ko ba't ganun na sabi niya. Ang sabi niya, okay lang. Sabi niya, okay lang. Pero sabi ko, may papangako ko lang po. Ayun.
ng pamilya, katulong ang Panginoon Diyos. Yun lang ang pinag-usapan namin. Tapos na eh. Saan tayo kukuha ng panganda? Sabi ko ganun. Kasi siyempre may ano yun eh. Pastor, Diba? ganun mo, Pastor. Ha? Pastor, ganun mo. Hindi pa. Ano pa yung full time pa lang. Pangalawang taon ko. Kasi nag-resign ako sa sa pagtuturo. Di wala kang pera. Ano yung gagawin ko? After 2 years pa, yun nga. Tapos, ang usapan natin, ang simpleng tunay. Paano gagawin natin? Sabi ng nanay ko, hindi ko naman, huwag ka na mag-alala. May naipon ko. Ay, salamat. Hindi ko alam kung ano yung handa. Kaya nung araw ng kasal, nagulat ako, tignan yung araw ng kasal. Nasira pa yung sipin ng pantalon ko nung time na yun. Parang nagmamadali na. Nasira naman ito sipin. Sabi ko, saan tayo pupunta? Pumunta kami sa court. Yun, nung ko nakita, bakit may handaan? Bakit may handaan na ganito? Hindi ko alam. Yung sabi niya, huwag mo nang pansinin. Tapos kinasal na nga kami. Kasi ang daming tao. Walang picture doon sa bahay. Pag-ibig. Pero sa amin na una yung pananampalataya. Alam nyo kasi mga kapatid, ito, maganda niyang, kasi ito pala, ay makikita nyo lang sa pinanggalingan dito. Wala po tayong faith sa sarili natin. Tandaan nyo. Ang faith mo ay galing talaga sa, kita ko yan mga kapatid. Ang Diyos lang po. Bakit? Kasi ang meaning nito at ang meaning nito sa English po. Ito po talaga ang meaning niya sa English. No, ayon sa mga scholar, certainty. Sino? May kakilala kayong tao, may kinakilala kayong gobyerno na pag sinabi niya mangyayari. Sabi doon sa Hebreo chapter 11, ang pananampalataya ay kasiguruhan. Di ba? Nang lahat ng inaasahan mo ay mangyayari. Naintindihan po ninyo? Wala po tayong makikita kahit ano sa daigdig na ito na pwedeng magsabi, pag sinabi ko mangyayari, wala po. Kahit sa atin, nagpapamilya tayo, palagi tayong may plano. Diba? Family planning. Ano yun? Pagpaplano rin ng pamilya. Kung ilan ang anak, kung anong gagawin mo, kung sila pag-aaralin. Puro yan plano. Tapos pag namatay ang isa, halimbawa may namatay na isa, ano nangyari sa plano? Ibig sabihin, tampak yung, pag magpapagawa tayo ng bahay, hindi naman natuloy. Ano nangyari na? Palpak na naman yung, noon, uso-uso na, anak, para umasenso ka. Ewan ko sinabi yung kayo sa inyo, na mag-aral kang mabuti. Yun ang akutan ko, di ba? Pag naging engineer ka, pag naging ganito ka, yayaman ka. Gusto, kumraduate lahat-lahat, wala. Tamba ka pa sa utang. Mauwi ka pa lang sa Shopee. Pailalim ka sa Di ba ganun naman ang nangyari sa lahat? Bakit? Walang kasiguruhan sapagkat sa daigdig na ito, walang ibang sigurado ng kasiguran kundi ang Diyos lamang. Kung ang Diyos lamang ang may kasiguruhan, siya lang ang tinatawag natin. Kaya pala ang translation ng pistis dito o yung faith ay kasiguruhan. Certainty, mangyayari talaga. Kaya pag sinabi mong may faith ka, naniniwala ka talaga sa Diyos na gagawin niya ang lahat. Mga kapatid, ito pa maganda. Ang salitang yan, makikita natin yung faith. Saan nyo makikita yan mga kapatid? Sa salita. Sa original, makikita nyo lang yan. Paulit-ulit sa aklat ng awit. Hindi yan binanggit sa ibang masyado. Sa aklat ng awit. Bakit? Ano ang awit? Ang awit ay pagpapahayag ng lahat ng ginawa ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, natapos na yun ng Panginoon Diyos. Yun yung awitin natin, ako yung awit. Kung wala kang faith, hindi ka makakaawit sa Panginoong Diyos. Kahit sinong scholar yung aklat ng awit, karamihan na nagsulat niyan, si David, si Solomon, sino ang mga taong ito? Sila yung nakakilala ng lubusan sa Panginoong Diyos. Kaya sila yung may pinakamaraming awiting.
Kaya talagang pag nakita mo, ang talaga may buong pagtitiwala ka, wala kang makikita na anak ng Diyos na hindi kumakanta at kumahali. Kasi yun yung refleksyon ng nakita niya sa Panginoon. Walang pananampalataya kung wala ang Diyos. Bakit? Sapagkat siya lang po ang pwede mong pagtiwalaan ng lahat ay mangyayari. Wala na po. Nakalulungkot yan. Kaya ano nasabi doon sa Romas? Huwag kayong magkakaroon ng anumang kundi pag-ibig lang. Kasi wala pong kasiguruhan sa daigdig nito. Maliban lang kung ikaw ay nasa Panginoon Diyos. Mula nang nalaman ko ito, ano man ang sabihin ng tao yan, huwag na kayong maniwala mga kapatid. Magbabago at magbabago yan, hindi yan mangyayari. Pero, kaya po tayo nananatili pa rin dahil nagtitiwala tayo. Amen? Nagtitiwala tayo, hindi doon sa nagsasalita, kundi doon sa sinasabi ng Panginoon Diyos. Yan po ang tunay na kahit anong sabihin nila, maghihirap ka, mag-ano, wala kong pakialam. Kasi alam ko, pag nasa Panginoon Diyos ka, pagpapalain ka. Pag nasa Panginoon Diyos ka, tutulungan ka niya sa lahat. Pag gano'n mga kapatid, grabe naman ang pananampalataya. Kasi wala po talaga tayong ibang mapagtitiwalaan sa daigdig nito, kundi ang Diyos na lang. Yung pananampalataya sa Diyos yan ang magtutulak sa iyo para umibig. Anong umibig? Kalakasan. Sa kasalukuyan, ang hinahanap ng daigdig ay kung sino ang mahanapan nila ng lakas. Amen? At wala pa sa sanlibutan ito na magsasabing sa akin kadumipende. Wala pong ganun. Palaging ay sa'yo ka na lang. Ay, baka hindi ko kaya yan. Mabuti pa maging honest na lang tayo na wala tayong kaya gawin sa daigdig nito. Mabuti pa. At anong sasabihin mo, Pastor? Sabihin mo, manalangin tayo, sumumpat, magtiwala na lang tayo sa Panginoong Diyos na hindi natin nakikita. Ito, pinulita ko ng isang araw. Nini, ang sabi mo, October 3, magugulang na ron daigdig. Nabasa mo yun sa Facebook. Sabi ko, kung maniwala riyan, walang ganun. Hindi nakasulat eh. October 3 and 4. Usa ka ba lang, ha? Saan mo nakakita ng October 3 and 4 eh, ano? Mamaya, nandun naman sa may bandang dulo. Ano nakasunod sa bandang dulo? Please subscribe. Like and share. Like and share. Sabi, ang daming manloloko sa daigdig na ito, mga kapatid. Amen? So yun lang nga. Ilang munti ko may share muna kasi wala naman tayo na. Tandaan niyo yung salitang yun. Yung faith na yun, katiyakan, walang ibang tiyak, kundi ang Panginoon Diyos. Tandaan po natin yan. Wala tayong magpakitiwala, kundi ang Panginoon Diyos. Okay, kahit eleksyon. Okay, nangangampanya sila. Anong sinasabi? Ang dami nila sinasabi. Amen. Naniniwala kayo? Maganda yung sinabi niya, doon ka maniwala. Pero yung mangyayari, wala. Kasiguruhan. So, anong gagawin natin? Buboto kita. Dahil, sinabi mo yan. Huwag niyo sasabihin na binoto ko yan dahil nagtitiwala ko sa iyo. Wala po ganun. Makikita niyo, pag natutunan siya, ano nangyari? Wala. Hindi niyo makikita yan sa kahit anong tao, kahit sino man, kahit sa pastor, katulad ko, wag po kayong mag-ano sa akin, hindi po ako ang Diyos. Ang trabaho ko po, i-share po sa inyo ang mga kasi meron din akong sariling pagsubok, amen? Minsan nagkakasakit din. Nagtitiwala ako, ang masasabi sa inyo, magtiwala rin kayo sa Panginoon Diyos. Kapag kayo nagtitiwala, ako nagtitiwala, lahat tayo nagtitiwala. Ang sabi, marami tayong magagawa para sa ating Panginoon Diyos. Sige, pag-usapan natin ang linggo. Ano ang certainty na hindi magigiba ang bahay mo? Meron po. Kung ang bahay mo ayos ang pagka-design, paano
hindi maging iba yung ano ng floodway. Kita naman yun, walang bakal yung flood control. Mga walang bakal, matatabang ang halo. Ay, doon pa lang, wala na. Pero bakit merong mga flood control project na ang gaganda buhay pa rin? Bakit may mga tulay na kahit anong lindol? Kita niyo sa Cebu, may lindol, gumagalaw lang. Bakit di siya bumagsak? Kasi yung nag-design nun, pinorcast na yun, na kahit ganito ang ano niya, susunod lang. Because it's design. Tayo ang hilig natin